Patuloy po natin yan. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Romans chapter 13. Verse 11 na po tayo hanggang 14. Sabi po dito, dapat ninyong gawin ito. So may utos. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa nung tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Muli, dalangin namin po ang inyo pong biyaya sa amin. Sana matagpuan mo bawat sa amin, may malinis ang puso upang malaya kami itong manggap ng pagpapalang buhat sa iyong mga salita. Lord, we need to better understanding. Maraming beses na po namin itong natalakay, ganun din po nabasa. Kaya po, muli namin itong pagtutuunan ng pansin. Nawa po, Lord, patuloy po kayong mag-usap sa bawat sa amin. Nawa lumalim po ang aming pagkaunawa upang lumalim din ang aming pananampalataya. Lalo po namin matiyak ang kaligtasan at higit sa mga panahon. Bless us, Lord, in Jesus' name. Amen. And amen. Nung nakaraan, ang tinignan natin yung huwag daw tayo magkakaroon ng ibang sagutin o pananagutan. Liban daw po sa pag-ibig. Ito nga po yun. No? Ito po ang Hebreo niya. Ito po ay hindi niya Griego. Ito po ay sa Griego. Ito po ay meron ba sulat ito kita? Yan, meron na. Sa Greek, ito po ay agapaw. No? Agape, love. Agapaw. Now, sabi, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. Alam po ninyo, kung ko lang na-notice ninyo, ang salita po ng Diyos, ito ay English teacher, English teacher ka ba? Ano siya, verb? Ano? Pandiwa po siya. Nagsasaad ng kilos o gawa. Ang salita ng Diyos, pag tinignan niyo sa original na salita, pagkamat Hebreo, pag tinranslate po ninyo yan sa anumang lahat, anumang pagkakasalin, palagi po siyang verb. Ang buong Old Testament, verb po siya. Wala po kayo makikita niya na noun, pronoun, mga ganun. Dito lang po yan sa atin. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo ay nagsasaad ng kilos o gawa. Makikita ninyo yan sa kauna-unahang pangyayari, no? Sabi doon, at sinabi ng Diyos. Nakita niyo ron, no? At sinabi ng Diyos. Nandun yung pagkilos niya. Ang Diyos natin ay buhay. Pag sinabi Diyos sa buhay, kumikilos ito, nagbibigay ito ng hininga, nagpapala. Ganyan po ang salita ng Diyos. So pag yan ay tinignan ninyo sa original, tinranslate, yung love, hindi po love po ang mababasa natin. Ano mababasa natin? To love. Palagi pong gano'n. Nagulat nga rin ako, kasi nga, sa atin, pinag-aralan natin, di ba? Di ba ma'am, ang una natin tinatalakay sa speech, ay sa ano ng language ay noun. Nauna yung noun. Susunod? Pronoun. Ay. Taas ang galing siguro ito. Pronoun. Susunod? Verb. Tapos adverb. Tapos adjective. Ang ganda na lang. Dahil sumunod, medyo mahirap na. Ano yung susunod? Interjection. Ano ba yung interjection? Nakalimutan ko na yata. Ano pa, ma'am? Marami pa yun eh. Nakaano doon. Pero alam natin yung noun, yung pangalan. Pero dapat po natin maintindihan na pagdating sa Panginoong Diyos, hindi mo makikilala ang Panginoong Diyos sa pamamagitan niya. Pangalan din po. Nakikilala niyo ang Panginoong Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Sa totoo lang po, ma'am. At makita niyo sa binayang ni Pastor Eteng, anong una niyang ginawa? May ginawa ba si Abraham? Meron siya, sarili niya. Amen? Pero pag nagligtas siya, unang-una niyang ginawa, tinawa. Yan po ay isang verb, yan po ay pagkilos. May tatawag sa iyo. Huwag kang magpresenta, huwag kang magmadali,
Dahil ang pananampalataya may pagtawag po yan. Amen. Alin ang tinatawag? Yung verb na una doon sa nang. Yung pagkilos na una doon sa pangalan mo. Amen? Yung verb, yung pag-ibig ng Diyos, consistent po yun, hindi po nagbabago. Ano-ano ang mga nagbabago? Yung pangalang tinatawag, yun ang nagbabago. Nakita nyo? Kasi ang tao talaga, pabago-bago tayo, dapat na isa lang ang pangalan natin. In fact, sa Genesis, ang tawag na sa tao, Adam. Ang Adam po ibig sabihin, tao. Hindi po siya pangalan. Tawag po yun. Kasi ang Adam pwedeng lalaki, pwedeng babae. Ganun po yun. Ang tawag po sa lalaki ay Ish. Alala niyo yun? Ang tawag sa babae, man yun, Ish siya. Galing kasi yung babae, doon sa Ish. Dinagdagan lang ng HA. Ish siya. Ganun pala yun po. Ganun po yung mga kapatid. So, ganun po yung dapat natin maintindihan. Ang sabi rito mga kapatid, dahil ang bawat sasalman sa atin ay galing sa isa't isa. Totoo naman po yun. Wala po tayong dapat na gawin kundi yung ginawa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Umibig. Ibigin mo ang iyong kapwa. Yan po yung pangalawang greatest commandment. Susunod lang yan sa pag-ibig ng una. Anong unang pag-ibig? Ayun pala nakasulat naman. Mahalin mo raw ang Panginoon mong Diyos. Sumunod, mahalin mo yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Ganun po ang sequence. Hindi ka pwedeng magsabi na mahal mo ang Diyos, nauna yung isa. Amen? Hindi nga sa lumikod, tama na Lord, diba? Sabi niyo, tama Lord, saan bakit ko tumatawag ngayon? Sana noon ka tumawag, kahit anong mangyari sa iyo, hindi ang Panginoon Diyos. Diba? Naalala lang ang Diyos, secondary na. Pero nung una, wala lang yun. Amen? Yung iba takot sa lindol, baha, bagyo. Tutusin sa Kristiyano, pwede mo pong nagpanalan, lumindol ka pa. Lord, bumagyo ka pa. Para mas marami ang lumapit sa Panginoon Diyos. Kaya pag sinabi mo yun, sa kaputak na basher ang aabutin mo mga Kristiyano. Ito yung paalala lamang natin mga kapatid. Na bago pa maganap ang lahat, nakatakda na po yan. Wala po tayong magagawa. Sinabi po yan ng Panginoon 2025 years na. 2025 na yun. Kung tama ang calculation, pero sabi nga ng mga scholar, mali po ang pagkwenta natin ng ating panahon po. Medyo late po tayo. Ano po? Kasi yung nagsimula po tayo magkalendaryo kay Gregory. Po gumawa niya. Mali po ang kwenta nila. Wala na tayong magagawa. Tayo po ay late na. So, kung gusto niyo malaman kung ilang taon na talaga, tingnan niyo ang kalendaryo ng Hudyo. Nakasulat po doon. Alam niyo kung ilan na? Alas 5,800. Malapit na po mag 6,000 years. Alam niyo naman, ang daigdig, sabi na hanggang 6,000 years. Kasi 7,000 lang tayo, di ba? Sabi nga ng ibang mga scholar, hindi ko na sinasabing paniwalaan natin ito, ang isang araw daw ay 1,000 taon. Kung 6,000 taon na, ilang araw na? 6 na araw. Ilang araw lang ang meron. Sabi nga naman ito, isa na lang natitira. Yung millennia na tinatawag, yung number 7. Sabi nila, walang problema sa kanila ang pagtakbo ng panahon. Mamaya matidiscuss ko yun kung bakit mga kapatid. No? Kung bakit dapat ang paningin natin, hindi tayo nagbibilang. Balik tayo doon sa inyo natin. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang dapat lang daw po natin gawin, ibigin, sabi rito, huwag kayo magkaroon ng, ulitin na, medyo balik tayo, nang saguting, di bang mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ang kautusan po kasi guide lang po yan. Pag ang isang tao umiibig, kailangan pa ba niya ng guidance? Alin na naghanap ng guidance? Yung
nakadilat yung mata o isang taong bulag. Siyempre, pag nakakakita ka, nakikita, hindi mo kailangan ng guide. Pero pag bulag na, ay kawawa naman yan pag hindi mo malalaglag tayo sa bangin. Amen. Kung tutuusin naman mga kapatid, nung nilikha ng Diyos ang unang tao, wala naman pong kautusan. Amen? Wala pong kautusan. Meron lang siyang bilin. Huwag mong kainin yun. Yun lang. Tapos na. Pero nung nagkasala ng tao sa Genesis chapter 5, Genesis chapter 6, chapter 7, hanggang kay Noah, amen? Nakita natin nung nag-rebelde sila sa Panginoong Diyos. Nung nag-rebelde sila sa Panginoong Diyos, doon sila binigyan ng guidelines. Na huwag na ninyong uulitin, kung tutusin, ang commandment number 1 to 4 ay paalala na mayroong Diyos na buhay. Kasi yung 1 to 4 na yung patungkol sa Diyos, at yung number 5 hanggang 10 ay paalala ng responsibilidad mo sa iyong kapwa. So, nahati yun sa dalawang ibigin ang Diyos, yun lang po yun, ibigin ang kapwa. Greatest commandment po yun. Amen. Paano mo ibigin ang Diyos? Andun yung 1 to 4. Paano ibigin yung kapwa? Nandun sa 5 to 10. Pag tinupad mo na yung 1 to 4, wala ka ng problema. Pag tinupad mo yung 5 to 10, tinupad mo yung pangalawang utos. Pero sabi nga rito, kung natupad mo na, wala nang epekto sa iyo yung 10 commandments. Kasi walang bearing yung ginawa mo. So yun lang mga kapatid ang pinupunto rito. Yung ahaba. Ano yung ahaba na yun mga kapatid? Ha? Nakikita niyo mga kapatid? Yung ahab means strength yan mga kapatid. Yung strength. Lakas. Amen? Ano ba ang bilin? Tingnan niyo ang bilin ng Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Tingnan niyo mga kapatid. Sa inyong Biblia. Yan. Try natin yan. Hear, O Israel. Yun na pala. Dito pala makakagawa. Hear, O Israel. Record this the Shema. Shema. Ang ibig sabihin ng Shema ay ito Shema Israel. Ang ibig sabihin nito, hear. Pakinggan. Pakinggan. Saan nagsisimula ang pananampalataya? Pagkitinig. Bakit ka makikinig? So, makikita sa Shema. Ito natin ang para yan. Tawag po nila dyan ay Shema. Shema. Ang tawag nila. Kahit sa kayo magpunta, yan. Hear. Ano raw? The Lord. And meron akong binabasa. Parehas yan. And thou shall love. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Now, what do you mean by that? The Lord our God, the Lord is one. Dito nakakaroon ng sa theology mga kapatid. Yung Diyos natin, yung one puro, ay nangangahulugan ng unity. Sabi sa'yo, may Trinity, unity. Bahala kayo, yung interpretation. Pero sa original, sa Hebreo po, wala po kasi Trinity, wala pong oneness doon. Ang nag-interpret lang po niyan yung mga scholars nitong mga 1600s na. So sa original, ang ibig sabihin, the Lord our God, ang Diyos natin ay in unity. Anong ibig sabihin ng in unity? Lahat ng bagay na makikita mo, lahat ng nilikha ng Diyos, galing yan sa Kanya. Tapos. Ang Panginoon Kristo, bakit tinawag na bigaten? San? Bigaten of the Father. Galing ito sa Kanya. Kasi karamihan ng tao, hindi po tayo galing sa Diyos. Galing tayo sa ama lang natin, sa ito, sa ito.
na iba ang Panginoon, Jesucristo, kasi siya lang na siya nabihan ng begotten Son. Wala po kayo makikita kahit saan ng salitang begotten Son sa Panginoong Hesus lang ini-apply. Merong isa taga Davao. Ay hindi, appointed son pala siya. Nakalagay sa kanya. Bawal kasi begotten, so ang sinulat niya, appointed son. Di po ba lumindol sa Davao? Nabasa niyo ba yung comment ng isa doon? Ano sabi? Nabasa mo yan? Oo. Ang pag-asa natin ni si Pastor Kibuloy, bakit nyo kinulong yung nag-iisa natin pag-asa na ba? Sabi ko, nakalagay naman doon, sabi ko, okay din to. At least yung pananampalataya niya doon sa appointed son. Dapat doon sa begotten son. Ba't yung kinulong? Kung tutusin, mapalad po si appointed son, hindi siya nasama sa lindol. Nandito siya sa Manila, para naman siya sa Davao. Mas maswerte siya, hindi siya nalindol. Okay, ayan. Strength galing yan sa Panginoong Diyos. Lahat ng bagay sa Panginoong Diyos. Okay? Now, makikita niyo yung pag-ibig na yun, ayun na, nauwi lang sa tinatawag nating faith. Actually, ito na naman, sa Hebreo, wala pong salitang faith. Faithfulness meron. Iba po yun. Okay? Tugtog ko na lang. Faithfulness. Dinerecho niya yan. Sa atin, sa Greek word, sa modern Christianity na nag-interpret, iniwalay nila faith lang, pananampalataya. Sa original, kahit tingnan po yung dictionary, wala po kayo makitang faith o to faith. Meron po, faithfulness and trustiness, yun pong ibig sabihin. Yun ang equivalent po, faithfulness. At ang ibig sabihin nito sa Greek, ito pala po yung sa Greek, pistis. No? Yan yung faith. Pero, pag ito tingnan ninyo sa Hebreo, ang ano po nila yan, kahit sino tanongin niya, emuna. Ito dapat ang emuna. Nakita niyo yung letter M, yung letter E, and this one. Diba, napag-aralan natin ano ang M? Simbolo ng M. Kahit anong M, letter M. Diba nag-ano tayo, anong simbolo ng letter A? Letter B. Diba letter A, wala. Hindi mo pwedeng define kasi ang letter A, represent ng Diyos, kudlit lang siya, di ba? Ganun lang siya, letter A nila yun. Mawawala ang langit at lupa kahit yung kudlit ng salita. Ito yung tinutukoy nun, yung letter A. The Alpha. Nagsimula ang lahat ng letra sa Biblia. Tinapunta tuloy ako. Nagsimula sa letter B. Ano ang B? Bed. Bed po. Bahay. Household. Kahit sa kayo magbasa, kaya sinasabi ko nga, yung Genesis chapter 1, di talaga yun ang simula ng in the beginning. Hindi. Kasi in the beginning yun, yung in doon, ng Diyos yun. Siya muna, bago yung beginning. Siguro naiintindihan ninyo. Kaya ang talagang simula doon, yung verse 3. And God said. Yung talagang ano. Kasi kung hindi siya nagsalita, magkaroon ng langit at lupa, di wala. Wala ng beginning. B, di ba? Na ano yung M? Ang bawat letra ay may simbolong sinasakto. At ang simbolo nito ay ganito. Letter M, tama po ba letter M? Letter M po yan, di ba? Ganyan ang M natin. Ano po yan sa palagay nyo? Sino yung simbolo? Patayo na tuloy ako. Dito, sige. M. Money. M. Medyo, ang dinidiscuss ko na po sa inyo, medyo malalim na po ng konti. Ano po? Hindi nyo po maano na.
Sana nga marinig. Ayun ang itsurang yung letter M. Si Terika. Ayan. Bakit inilagay ang pananampalataya sa mundo? Ano ang naalala niyo preaching ng Panginoon? Uulitin ko, ang binabasa nating Biblia ay hindi atin. Ito po ay binubuo ng mga simbolo at mga talinghaga sa kanila. Itinatranslate, pero hindi piniliwanag na ng translate bakit niya i-translate ng gano'n. Amen? Kaya magkamisan po, pag nagbasa tayo, kung ano po yung background natin, di ba, Pilipino tayo, ang background natin, ay hindi naman tayo katulad nila. Di ba? Pilipino, sosyal. Pilipino, talented po tayo. Di ba? At Pilipino, may mangopya. Ay, excuse me lang, may mangopya, no? Wala kasi naman tayo originality. Pero magaling tayo manggaya. Amen. Yun na, kaya pag binasa natin, ba't ganun mga salita? Naalala niyo sinabi ng Panginoon, kung talagang kayo'y may pananampalataya, sabihin ninyo, sa bundok na ito, umalis ka, aalis yan. Sino sa inyo gumawa niya? Sino sa inyo ang nag-translate niyan? Sino sa atin dito mga kapatid ang nagsabi doon, ay bundok na siyang kalas, lumayas ka riya. Bak magka-landslide. Sa palagay niyo, ano yung salitang yon? Muna po yun. Kahit sabihin mo, sa bundok na lumayas, susunod. Ibig sabihin, isa itong talinghaga. Isa itong paglalahad ng isang katotohanan. At paliliwanag ko sa inyo yan, mga kapatid, muna, we call this faithfulness. No? Gamitin ko po rito. Ano po? Gusto, nag-invento kayo. Sana nga po. Yan. Wala po kayo makikita. Faithfulness po yan. Wala po kayo makikita ng faith. Wala. Now, faithfulness is imuna. Babasahin ko. This word occurs in Punic as emaneti, which means sa Ingles, ano ba ito? Dito na lang, no? Ito, nung ko pa narinig ito sa mga audio. Certainty. Ano yun? Ano po ito? Pag certain ka, ano yung certainty? Kasiguruhan. Katiyakan. Yung ating mga meaning. Kasiguruhan. Sa atin, insurance. Di ba? Kasiguro. Pagpasiguro kayo. Ano ba ito? Ano yung sinabi kanina? Katiyakan. Tingnan niyo ang meaning ng Hebreo. Chapter 11, 1. Ano sabi? Ano raw ang pananampalataya? O faithfulness? Katiyakan, kasiguruhan ng mga bagay na darating at na maasa ka mangyayari ang lahat ng iyong inaasahan. Honestly, ngayon ko lang naintindihan niya sa tama niyang pagkaunawa. Kasi mahirap i-interpret yung bakit may ganun. Ay kaya naman pala may katiyakan, may kasiguran. Ang tanong mga kapatid, sino lang ang meron niya? Tandaan nyo, ni isa sa atin, wala niya. Isa lang ang pwedeng panggalingan niya. Na kapag sinabi niya mangyayari, pag sinabi niya tiyak. Sino tayo? So God is the only one faithful. May faithful ba sa atin? Wala.
Sino lang ang faithful? Kaya nung sinabing, sabihin mo yan, kung talaga may pananampalataya ka, sabihin mo yan sa bundok na umalis, magagawa mo? Hindi. Ang Diyos magagawa niya. Yes. Faithfulness is impossibility pagdating sa tao. Pero sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang hindi pwedeng mangyari. Tingnan niya, faithfulness, sabi rito. Now, ang unang-unang labas, makinig kayo ha, ang unang-unang ano ng faithfulness, sabi rito, nagulat nga ako eh. Ang unang-unang nito ay sa panahon ni Moses. Sabi ko, ano ba yun? Bakit napunta kay Moses? Exodus chapter 17, verse 12. Tingnan ninyo. Ang ginamit doon ay emuna. Ang ganda. Ang ganda dito mga kapatid. Sayang wala yung iba. Anong sabi doon? Anong istorya yan? Yung gera. Di ba nagigera sila? Ay pagpunta si Moses, pag nakataas yung kamay ni Moses, panalo sila. Eh nangawin. Bababa niya. Pag binaba niya, talo sila. Tataas na naman ni Moses, panalo sila. Pag nangawin, very simple, ay baba niya, talo na naman. The word ginamit is emuna. Dapat siguro. So anong ginawa ng dalawa? Ni Josué at ni Caleb. Hinawakan ngayon yung Moses, umupo ka na lang. Tapos hinawakan ng isa yung kabilang kamay. Hinawakan ni Joshua. Si Caleb at si Joshua lang muna. So nakagano na ngayon yung kamay ni Moses. Sabi doon ng Biblia, magmula noon hanggang gabi, manalo sila. Hindi na sila natalo. Ano naman, pastor, ang kinalaban mo sa faithfulness? Yun na nga. Eh, doon unang ginamit ang faithfulness. Ang katiyakan na pag nakataas ang kamay, panalo. Pag naibaba, talo. Sino sa atin ang pwede niyang gawin yan? Taas mo yung kamay mo magapon. Wala na naman. Minsan nag-realize ko, bakit nga ba ang Panginoon pinako dapat nakababa? Ano din? Nakapano ang kamay ng Panginoon? Yun ang hindi nila nakita nung ipinako ang Panginoon. Ibinabalang yung patay na siya. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo at ang unang Kristiyano pag nananalangin, nagtataas po tayo ng kamay. Palagay ko yun. Because it signifies strength, panalo. Pero actually, hindi yun ang translation. Ang ganda ng translation yun. It means steady. Ito patay tayo dito. Ha? Ginamit ito kay Moses sa pag-interpret ng salitang steady or steadfast. Ano yung steady? Ante, madali naman po. Ano yung steady? Steady ka lang yan. Firme. Ano pa po ba? Ano pa? Ha? Sa isang lugar lang. Doon ka lang. Tama. Ano lang? Doon ka lang sa lugar na yun. Tama naman yun. Hindi naman lumatumpok yung salita. Ate. Yun! Huwag kang gagalaw. Sino kanino nyo nang narinig yan? Sa Udapе. Asang kamay. Aba, bakit kayo natatawa? Kaya nataas ang kamay eh. Sa Udapе, bakit? Kasi pag ginawa mo yun, siguradong mahuhultap ka. Nagmado talaga si Satanas. Alam niya po yun eh. Diba, taas ang kamay? Kahit pulis. Anong kinasasabi ng pulis? Taas ang kasal. Pag tinaas mo ang kamay mo, steady yan.
Ibig sabihin, huwag kang kikilos na masama. Gusto huwag kang gagalaw. Kahit sinong military, yan ang unang-una mong gagawin. Dahil pag ang kamay niya ay nasa baba, hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin. Kaya yung pinatataas ko. In service to the Lord, in worship to the Lord, ano sinasabi sa atin? Itaas mo kamay mo, anong ibig sabihin? Wala ka nang gagawin o kikilos na ano pa man, bayaan mo ang Panginoon Jesus. Once na ibinaba mo yan, wala na Diyos, ikaw na nasusunod eh. Alam niyo naman ang kamay natin, malikot. At sino ba